ng Panginoon. Ang bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunitaan natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng Mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughoin. Parorosahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo
ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kaniyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdang tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang
ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasa loob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nanghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling Biyernes ng buwan ng Hulyo. Sa susunod na pagkikita-kita natin, unang Biyernes ng Agosto. At gaya po ng nakakasanayan natin, pag Biyernes, ay punong-puno ang loob ng simbahan, maraming tao. Pero maganda po na suriin natin ang ating mga sarili kung habang tayo po ay palaging naririto. Kasi po, minsan nabanggit ko na ito, pag sinasabi ng mga tao, uy, ang daming tao sa Quiapo, ang daming nagdidibosyon, ang daming deboto ng Poong Jesus Nazareno. Wow! Ang gandang pakinggan, no? Ang gandang marinig. Okay. Pero maganda rin tanungin, ilan ba sa mga nagpupunta ng Quiapo ang talagang deboto ng Nazareno? Yung talagang nagdidibosyon. Pag sinabi nagdidibosyon, ilan ba sa deboto ng Nazareno yung kalidad ng pagdidibosyon ay malalim? Kasi hindi naman tayo paramihan. Hindi hangad ng Diyos na paramihan lang ang bilangan. Ay, mas marami kami kaysa sa inyo dyan. Kasi ang titingnan natin, may quality ba? Yung quality ng pagdidibosyon ba ay talagang malalim o wala lang? Yung paniniwala ba natin, yung pananampalataya ba natin sa Poong Nazareno ay mas lumalalim o nandun pa rin tayo? Kasi mapaghimala ang Poong Jesus Nazareno, kaya ako nandito. So yun pa rin pala ang tingin natin. So paano mapapalalim yung kalidad ng pagdidibosyon natin? Yan yung sinasabi ngayon sa ating mga pagbasa. Ikaw ba, marunong ka na bang makinig? Paano ka na makikinig? Kasi ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, ibinigay na ng Diyos ang biyaya. Tanggapin na ninyo. Yung gustong tumanggap, pumalakpak.
Ibinigay na. Andyan. Kaya nga di ba sabi, ang salita ng Diyos ay biyaya ng Diyos para sa atin. Di ba sabi ni Pedro, Lord, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Bakit pag umaalis ang mga deboto, wala pa rin buhay? May problema. Di ba? May problema. Kasi kadalasan tayo, minsan nagiging choosy tayo. Gusto lang natin pakinggan, yung gusto lang natin marinig. Pero yung mga dapat mong marinig, ayaw mo. Sinasara mo yung tenga mo. Kasi ngayon, sinasabi nga ni Kristo kung ano ang dapat mong gawin, pero nakasara ang isipan mo, nakasara ang tenga mo, kasi, Lord, gusto ko pera. Lord, gusto ko bahay. Kasi iniisip mo, yun yung magpapasaya sa'yo. Kasi yung material na bagay, sa tingin mo, yun yung source of happiness mo. Kaya nga sabi, anong uri ba ng tagapakinig ng mga tumanggap ng salita ang mga naririto? Okay, tayo lang muna. Yung mga nanonood sa Facebook Live, anong uri ng tagapakinig tayo? Wow, deboto ko ng Nazareno, Friday ngayon, punta ako sa Quiapo. Pero ang tanong lagi, may napakinggan ka ba? Pinakinggan mo ba? Minsan nga may mga sinasabi, uy, ang saya, ang ganda magsimba doon sa Quiapo. Minsan po sarap din pakinggan pag sinasabi, pag lalapit, Father, ang galing niyo po mag-homily. Pag tinanong mo naman, ano po bang naalala ninyo? Wala namang masabi. Basta magaling po. Pero walang narinig, walang tumimo, walang... At minsan yun minsan sa amin, sa mga papari, hindi kami nagsasalita para lang tumawa kayo. Patawanin kayo. Ang higit na dapat na maalala ninyo sa amin, yung salita ng Poong Jesus Nazareno. Andito na, binigay na. Pag uwi, malungkot pa rin. Pag uwi, nakipag-away pa rin. Pag uwi, nagbunganga pa rin. So wala kang napakinggan. O kaya, hindi mo talaga pinakinggan. Sabi niyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kasi. Iba, tulog na naman. Di ba? Tinulugan na naman ako. Di ba? Wala eh. Yan lagi yung problema natin, di ba? Bingi-bingihan. Kaya sabi, di ba, nakikita sa isang deboto, sa totoong nagdidebosyon, nakikita talaga yung bunga kung siya ay marunong makinig. Kasi sabi, di ba, ang marunong makinig sa salita ng Diyos at inuunawa ito, namumunga. Tig-100, tig-60, tig-30. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, makinig ka sa Poong Nazareno. Huwag mong pilitin ng Nazareno ang makinig sa iyo, kundi tayo ang dapat makinig sa Poong Nazareno. Sabihin nyo nga po, yung malakas, deboto ako ng Nazareno. Talaga bang deboto kayo ng Nazareno? Bakit nung narinig natin yung SONA, narinig natin, pasa na dapat ang death penalty. Bakit ang mga deboto ng Nazareno, oo nga, tama yan. Dapat talaga patayin yan mga yan. Kaya ano ba ang sabi ng Diyos sa unang pagbasa? Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Ako lang dapat ang Diyos mo. Mamahinga ka sa araw ng pamamahinga. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Igalang mo ang iyong ama't ina. O ba tayo mo pakinggan? Sabi mo, deboto ka ng Nazareno. Okay, doon na lang tayo. Bakit sang-ayon ka sa death penalty? Diyos na nagsabi. Huwag kang papatay. Bakit ngayon? Gusto natin pumatay. Pero deboto ka ng Nazareno. Tapos hanapan dyan, justify natin. Tama lang yan, Father. Tama lang yan. Kailangan mamatay sila.
Kahit plunderer, kahit adik, kahit pusher, wala isa man sa atin ang pwedeng magbigay ng batas na pwedeng pumatay. Kasi ang Diyos mismo nagsasabi, huwag kang papatay. Siyempre, pag nagkasala, kailangan panagutan. May parusa dyan. Pero hindi yung pagpatay kasi wala sa atin yung pagpatay. Tingnan niyo yung itsura ng mga katabi ninyo. Naku, hindi na naman tayo nakikinig kasi nga, ang pinakikinggan natin, yung gusto natin pakinggan. Pero deboto ka ng Nazareno, di ba? O mahiya ka naman doon. Yan nga, ang deboto ng Nazareno. Tingnan mo, si Kristo, biktima yan ng death penalty. Kaya nga inaalis niya eh. Kasi isa siya sa biktima. Hindi siya sang-ayon. Isa siya sa biktima ng death penalty. Tapos, pektosan ko kayo eh. Debo-deboto. Tapos, pag tinanong mo, mga deboto, mga naglilingkod, sa sang-ayon, ay nakakadismaya din eh, no? Binibigyan mo ng formation, tuturuan mo, pero wala. Mahalingat ka lang, ma-offeran ka lang, masabihan ka lang ng mga sikat na tao. So nga, sige, boto tayo dyan. Binigyan na ng pagkakataon na wag iboto yung mga nangungulimbat, ibinoto pa rin. Tapos gusto natin ngayon, patayin yung mga mandarambong. Ano ba? Ano yung inuupo nyo dyan? Tayo na. Kasi kailangan manindigan, kanino ka pa talaga? Sa Diyos o sa tao? Gising. Ano naman kayo? Wala na naman. Di ba? Ginugulo natin ang buhay natin. Dasal tayo ng dasal sa poong Nazareno. Sana, Lord, umayos ang buhay namin. Sana guminhawa. Sana magka-peace of mind na. Sana maging panatag na. Sinabi na sa unang pagbasa, ito yung mga dapat nating gawin. Ngayon, sinasabi ni Kristo, anong uri ba ng tagapakinig ang mga naririto? Ang bilis-bilis sumuko, ang bilis-bilis ma-impluwensyahan. Hindi naman ako galit, no? Para lang marinig. Kasi baka yung iba tulog na, no? Nagbibingi-bingi na naman, Tingnan niyo po, no? Kasi siyempre mas mahalaga na masunod natin yung batas ng Diyos. Kasi diyan tayo mamumunga. Ngayon, tingnan po natin, ha? Ngayon, sabi natin, pinagdiriwang natin, ginugunita natin itong lolo at lola ni Jesus, nanay at tatay ni Maria. Kamusta ba yung mga matatanda dito? Mga lolo at lola. Minsan nagagalit kayo sa mga apo ninyo kasi ayaw makinig sa inyo. Ang tanong, mga lolo at lola, marunong pa ba kayong makinig? Hindi ko alam, ano ba yung mga dala-dala ninyo? Bakit ang dami ninyong hinagpi sa buhay? Hindi ko alam kung anong naranasan ninyo nung kayo ay mga bata pa na para ngayon, mga lolo at lola na, magsimangot kayo at hinay-hinay. Pag-isipan ninyo, bakit hindi na lumalapit sa inyo ang mga bata ngayon? Kasi inaasahan natin, mga lolo at lola, source of wisdom dapat kayo. Pinagkukuhaan kayo dapat ng karunungan. Lumalapit dapat sila sa inyo para magpagabay. Hindi kayo tumanda para mag-express ng authority. Lolo, ako, matanda na ako, sundin niyo ako. Ang tanong, mayroon bang karunungan? Magtaka kayo pag walang lumalapit sa inyo para magpa-advise. Kasi minsan, no? Mga lolo at lola, ingat po sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Huwag na huwag kayong magmumura o huwag na huwag nyo silang mumurahin kasi lalayuan talaga kayo niyan. Hoy, gising, lolo at lola. Di ba? Pagalitan ninyo apo ninyo, paluin ninyo apo ninyo.
pwede niyong sermonan ng hindi minumura. Kaya ngayon sabi niyo, di ba? Ibang-iba na mga kabataan ngayon, minumura kami. Ibang-iba na rin kasi ang mga lolat ngayon, palamura na. Kanino ba narinig? Hindi dapat ganon ang mga deboto ng Nazareno. Lola at lola, huwag masyadong simangot, ha? Huwag magsimangot. Hoy. Minsan, di ba? Hirap nakausap, no? Yung kausap mo, bigla kang tinulugan. Pero yan kasi yung problema natin, no? Sa dinami-dami at sa high-tech na pamamaraan ng pag-communicate, tenga, may problema sa atin. Yung pakikinig. Maraming relasyon na ang nasira dahil lamang hindi naramdaman na may nakikinig at marunong makinig. Hindi giginhawa ang buhay natin kung hindi tayo matututong makinig sa poong Jesus Nazareno. Ang mga nakikinig, umasa ka, magbubunga ka, may tiga-6 na po, tig-100, tig-30 biyaya ang ating pong matatamo. Amen? Minamahal ko mga kapatid, kasama sina San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang, naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan, lalo na sa mga lugar kung nasaan ang mga imbakan ng tubig, upang ang mga krisis sa tubig ay maiwasan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ngayong panahon ng krisis, himukin nawa ng Panginoon ang ating mga puso upang matutong magbahagi sa ngalan ni Jesus at mamulat sa ating pananagutan sa kapwa, sa kalikasan at sa lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, sa mga panalangin ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at lalong-lalo na ang lahat ng mga lolo't lola na nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon, upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Inihiling namin kaming managsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ngayon ng sabay-sabay ang panalangin para sa mga lolo at lola. Panginoong Jesus, ipinanganak ng Birheng Maria ang anak ni San Joaquin at Santa Ana. Pangalagaan mo nawa ng iyong buong pag-ibig ang lahat ng mga lolo at lola sa buong mundo. Bantayan mo po sila, silang pinagmumulan ng buhay at kasaganahan ng aming mga pamilya, ng simbahan at ng buong sambayanan. Tulungan mo po sila sa kanilang pagtanda. Sila nawa sa kanilang mga pamilya ay patuloy na maging matibay na mga haligi ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Tagapagbantay ng marangal na prinsipyo ng sambayanan at mga buhay na yaman at ehemplo ng simbahan. Gawin sila mga tagapagturo ng karunungan at tapang upang kanilang maipasa ang mga bunga ng kanilang mga pinagdaanan sa mga susunod na salinlahi, maging ito man ay sa pamumuhay o sa pananampalataya. Panginoong Jesus, naway tulungan mo ang aming mga pamilya at ang aming sambayanan na matutunan ang halaga ng aming mga lolo at lola. Huwag nawa namin silang pabayaan o baliwalain. Sa halip, sila nawa ay aming patuloy na igalang, mahalin at bigyang dangal. Ipaalala mo po sa amin na dapat po namin laging ipatama sa kanila ang aming patuloy na pagtanggap at pagmamahal. Sila naway patuloy na mamuhay ng masagana sa natitira pa nilang mga taon sa piling namin. Maria, ina ng lahat ng nabubuhay, limliman mo pong lagi ang aming mga lolo at lola sa iyong pangangalaga. Samahan mo po sila sa kanilang patuloy na paglalakbay sa mundong ito at sa iyong panalangin sa aming Aman sa langit. Itulot niya nawa ang lahat ng pamilya ay muling magkasama sa tahanang inihanda, sa paraisong inihanda ng iyong anak para sa aming lahat. Kung saan ikaw ay nag-aabang na kami ay yakapin sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinatayanan, sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati